Ito ang kwento ng bawat Pangulo ng Pilipinas mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Emilio Aguinaldo. Si Aguinaldo ang unang Pangulo ng Pilipinas. Pinamunuan ang rebolusyon laban sa Espanya at idineklara ang kalayaan noong 1898. Siya ay maaalala bilang mukha ng unang republika, ngunit nananatiling kontrobersyal dahil sa hidwaan at trahedya sa loob ng rebolusyon. Manuel L. Quezon. Tinaguri ang ama ng wikang pambansa. Si Quezon ang unang pangulo ng Commonwealth. Hinubog niya ang pundasyon ng modernong pamahalaan at ipinaglaban ang pambansang identidad. Siya ay maaalala sa paghahanda ng bansa para sa ganap na kalayaan. Jose P. Laurel. Namuno siya bilang pangulo ng ikalawang republika sa ilalim ng pananakop ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang pamumuno ay nananatiling kontrobersyal. May tumitingin sa kanya bilang kolaborador, habang ang iba'y naniniwalang sinikap niyang ipagtanggol ang interes ng bansa sa gitna ng matinding panggigipit. Bago at matapos ang digmaan, si Laurel ay nakilala bilang isang matibay na nasyonalista at nag-iisang pangulo ng Pilipinas na naglingkod sa tatlong sangay ng pamahalaan: ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Nag-iwan din siya ng ambag sa edukasyon at kaisipang pambansa, kabilang ang pagtatatag ng Lyceum of the Philippines. Sergio Osmeña, isang lider na may mahinahong pamumuno at matibay na paninindigan. Si Osmeña ang humalili matapos pumanaw si Quezon. Pinamunuan niya ang pagbabalik ng pamahalaan at muling pagtatatag ng bansa matapos ang digmaan. Manuel Rojas, unang pangulo ng ikatlong republika. Hinarap niya ang ekonomiyang winasak ng digmaan. Pinagtibay niya ang ugnayan sa Estados Unidos bilang susi sa rehabilitasyon. Ang kanyang maagang pagpanaw noong 1948 ay nagputol sa isang pamumunong nagsisimula pa lamang, ngunit ang mga hakbang na kanyang inilatag ang naging pundasyon ng unang mga taon ng ikatlong republika. Elpidio Quirino. Sa gitna ng kahirapan at rebelyon matapos ang digmaan, sinikap ni Quirino na patatagin ang bansa at ibalik ang normal na pamumuhay. Pinangunahan niya ang post-war recovery, kabilang ang muling pagbubuo ng ekonomiya at pagkuha ng tulong pang-ekonomiya mula sa Estados Unidos. Sa kanyang termino, itinatag ang Central Bank of the Philippines. Ang kanyang termino ay sinubok ng katiwalian at krisis. Ramon Magsaysay. Tinaguri ang Pangulo ng masa. Si Magsaysay ay minahal ng karaniwang Pilipino. Ipinaglaban niya ang reforma, disiplina at malasakit sa mamamayan. Pinahina niya ang rebelyon sa pamamagitan ng tiwala at serbisyo. Siya ay maaalala bilang huwaran ng tapat na pamumuno. Ang kanyang panunungkulan ay biglaang natapos nang siya'y pumanaw sa isang aksidente sa eroplano noong 1957, isang pagkawala na labis na ikinalungkot ng buong bansa. Carlos P. Garcia. Ipinatupad ang Filipino First Policy. Inuuna ang interes ng mga Pilipino sa ekonomiya. Ipinaglaban niya ang nasyonalismo at soberanya. Siya ay maaalala sa pagtatangkang ibalik ang yaman ng bansa sa sariling mamamayan. Diosdado Macapagal. Inilipat niya ang araw ng kalayaan mula Hunyo 4 tungo sa Hunyo 12 bilang pagkilala sa rebolusyon laban sa Espanya. Ipinaglaban niya ang reforma sa lupa at nilagdaan ang Agricultural Land Reform Code na naglalayon na ibigay sa magsasaka ang lupang kanilang sinasaka. Sa larangan ng ekonomiya, pinalaya niya ang piso mula sa kontrol sa palitan at import restrictions bilang hakbang upang pasiglahin ang ekonomiya at palawakin ang kalakalan. Ferdinand Marcos Sr., isa sa pinakamahabang termino sa kasaysayan, idineklara ang batas militar noong 1972 na nagdala ng kaayusan para sa ilan, ngunit takot para sa iba. Sa kanyang pamumuno, itinulak ang malalaking proyektong pang-imprastruktura, mga kalsada at tulay, kabilang ang Maharlika Highway, pati ang unang light rail transit at mga proyektong pang-enerhiya. Isinulong din ang Green Revolution upang palakasin ang produksyon ng pagkain at ang kilusan ng kabuhayan at kaunlaran na naglalayong magbigay ng kabuhayan at puhunan sa mahihirap. Itinuturing bilang isa sa pinakakontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Natapos ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng People Power Revolution. Corazon Aquino. Simbolo ng pagbabalik ng demokrasya na luklok matapos ang mapayapang People Power Revolution. Ipinanumbalik niya ang mga demokratikong institusyon at pinangasiwaan ang pagbuo ng konstitusyon ng 1987. Siya ay maaalala bilang mukha ng demokrasya at mapayapang pagbabago.
Fidel Ramos, general na naging pangulo, pinatatag niya ang ekonomiya at infrastruktura. Sa kanyang termino, tinapos ang matinding krisis sa kuryente sa pamamagitan ng reforma sa sektor ng enerhiya. Isinulong niya ang Philippines 2000 na nagbukas sa ekonomiya, humikayat ng pamumuhunang dayuhan at tumulong sa pag-alis ng bansag na Sick Man of Asia. Noong 1996, pinirmahan ang Final Peace Agreement sa MNLF, isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Joseph Estrada, isang dating aktor na nahalal ng masa, si Estrada ay nagpakilala bilang Pangulong makamahihirap. Sa kanyang termino, inilunsad ang mga programang panlipunan para sa libreng irigasyon, murang gamot, pabahay at edukasyon. Kilala rin siya sa pagdeklara ng all-out war laban sa MILF na nagpakita ng lakas ng Estado sa Mindanao. Noong 1999, nilagdaan niya ang Philippine Clean Air Act, isang mahalagang batas para sa kalusugan at kapaligiran. Sa huli, ang kanyang pamumuno ay tinapos ng kontrobersya at impeachment na muling nagbunsod ng people power. Gloria Macapagal Arroyo, pumalit siya bilang Pangulo matapos mapatalsik si Joseph Estrada noong People Power II sa gitna ng krisis pampulitika. Kalaunan, nanalo siya sa halalan ng 2004 at pinamunuan ang bansa sa panahong nakatuon sa fiscal stability, trabaho at infrastruktura bilang bahagi ng pagbawas sa kahirapan. Sa kanyang termino, nilagdaan ang mahahalagang batas tulad ng mga programa sa disaster risk reduction, benepisyo para sa senior citizens, automated elections, at ang Magna Carta of Women. Noong 2006, tuluyan niyang inalis ang parusang kamatayan sa Pilipinas, isang makasaysayang hakbang sa direksyon ng karapatang pantao. Benigno Aquino III, ipinaglaban niya ang daang matuwid na nakatuon sa good governance at transparency. Sa kanyang termino, lumakas ang ekonomiya at tumaas ang tiwala sa mga institusyon. Sa larangan ng kapayapaan, nilagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Sa usaping panlabas, iginigiit ng Pilipinas ang soberanya sa West Philippine Sea na nagbunga ng panalo sa international arbitration laban sa China. Nilagdaan din niya ang K-12 education reform na nagbago sa sistema ng edukasyon ng bansa. Rodrigo Duterte, isang matapang at hindi tradisyonal na lider. Sa kanyang termino, isinulong ang Build program na nagpasimula ng malalaking proyektong pang-infrastruktura sa mga kalsada, tulay, paliparan at riles sa buong bansa. Pinangunahan din niya ang malawakang kampanya laban sa ilegal na droga, isang patakarang umani ng suporta at matinding batikos. Sa ugnayang panlabas, itinulak niya ang isang mas independenteng foreign policy na nagbago sa direksyon ng diplomasya ng Pilipinas. Ang kanyang pamumuno ay lubhang kontrobersyal, ngunit nanatili siyang popular sa maraming Pilipino. Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin ang pagbangon ng ekonomiya matapos ang pandemya na may focus sa presyo ng pagkain, trabaho at pamumuhunan. Sa ugnayang panlabas, pinagtibay niya ang alyansa sa Estados Unidos at mga kaalyado at mas malinaw na iginigiit ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasabay nito, pinangunahan ang muling pagbubukas ng mga investigasyon sa katiwalian sa loob ng pamahalaan bilang bahagi ng agenda sa accountability. Bilang kasalukuyang Pangulo, ang kanyang pamana ay patuloy pang hinuhubog sa mata ng kasaysayan. At iyan ang kwento ng bawat Pangulo ng Pilipinas, mga lider na humubog sa ating kasaysayan, pagkakakilanlan at kinabukasan.